Dito sa aming isla, sa isang tahimik at tulog pang umaga, ako ay gising na. At sa araw na ito ay low tide, mahaba ang hibasan sa dagat. Maaga akong gumising para manguha ng lukot. Sa panahon ngayon, ilang dekada na ang lumilipas, napakamahal na ang mga bilihin sa mga lamang dagat. Katulad na lamang sa lukot at isda ay napakamahal na ang presyuhan dito sa aming isla. Kaya sa umagang ito ay layunin kong makakuha ng lamang dagat para makatipid sa ulam. At sa puntong ito ay nandito agad ako sa hibasan. Hinihintay ko munang magising si Haring Araw para madali kong makita ang aking mga hinahanap. Sipag lang at tiyaga ang kailangan para may makuha ka ng pang-ulam. Maya-maya ay liliwanag na. At sa puntong ito, habang ako'y naglalakad ay nakita ko na rin ang aking hinahanap. At ito ang lukot. Ilang minuto pang lumilipas ay ganito na karami ang aking nakuhang lukot. Di abot. Sakto ba yung mga pang sudaan ba? Daghan na? Uy, kaya at least na ay dahil pang sudaan ba? Ay, kasabo kapanudaan dyan. Sakto kayo maka kasabaw. Di sige sir, okay na. Kaning di amon ko'y nakuha pong lukot pang kilaw ba? Okay na nila. Tama po di ay magbisag kadadlaw ngani, ayos na eh. Sige na, okay na sir. Okay na, kanina sakto na eh. Binigyan ako ng isda ng aking kaibigan para pangsabaw at hindi ko na natanggihan. At sa puntong ito ay papauwi na ako. Ngayon ay nandito na po tayo mga kaplanchard sa ating bahay. Nakarating na tayo dito at ngayon ay mag-harvest tayo ng pangsahog, tanglad, sili at malunggay. Isama natin sa ating tinula. Yung binigay na isda na sa atin ay sasabawan natin para sa agahan. Tamang-tama yon mga kaplanchard. Ako lang ang kakain kasi yung mama at papa ko ay nandoon pa sa Tagbilaran. Kaya samahan niyo akong magluto sa preskong isda.
Sa puntong ito ay namimitas agad tayo sa ating mga tanim na sili. At syempre, hindi mawawala ang tanglad sa ating tinulang isda. Kasama din ang malunggay na punong-puno ng bitamina. Kapag may sabaw, palaging present at makukuha mo lang sa gilid ng iyong bahay. Meron na tayong pang sahog mga ka-Francard, galing pa sa ating mga tanim. Pagdating ko sa bahay ay agad kong nilinis ang mga isda. Hinanda ko na rin ang mga pangsahog para sa ating tinulang isda at nahihimay ko na rin ang mga malunggay. Ngayon ay kumpleto na at isusunod natin ang pagpapakulo ng tubig. Pagkatapos ng ilang minuto sa puntong ito ay kumukulo na. Nilagay agad natin ang mga sahog, takpan at pakuluin uli at pagkakulo na ay ilunod agad ang mga isda. Takpan at pakukuluin uli. Kapag kumulo na at malambot na ang mga isda ay ilunod agad ang malunggay. Pagkatapos ay tatakpan. Pag kumulo na ay agad timplahan. Konting asin, patis at paminta ay okay na. At sa puntong ito ay agad kong tinikman. Masarap ang lasa ng isda kapag ito'y bagong huli na niluto mo. Masarap ang luto kong tinula kaya napasukad na ako ng kanin para ako'y kakain na. Dinamihan ko ang pagluto ng kanin at kasama na dyan ang aking pananghalian. Para ang ulam na lang ang lulutuin ko sa aking pananghalian. Ito ang aking ulam ngayon, tinulang preskong isda. Habang ako ay nagsukad ng aking ulam, ay bigwasan ko muna ng shoutout ang nagbigay ng isda sa akin. Shoutout to Mr. Sinin Salinas. Shoutout din sa lahat ng mga taga Suton, Calapi na nanood sa ating mga video. Shoutout din sa lahat ng mga taga Panggangan, Calapi, Bohol. Shoutout din sa taga Palawan. Shoutout din sa lahat ng mga ka-Francard na nanood sa aking mga video. Kain tayo mga ka-Francard! In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, on this day gifts which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Kain tayo. Ito yung tinula natin. Tama, sarap ng sabaw. Mula dito sa Panggangan, Calapi, Bohol, at ito ang front yard ni Joe. Ito po yung isdang hito. At yun lang po mga ka-Francard ang mga pangyayari dito sa ating isla. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. Ingat po kayo lagi. God bless. Bye-bye.